Magandang araw sa inyong lahat. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral natin ng church. Pinag-aralan natin na nakalipas na ang church ay assembly. Anong klaseng assembly? It is local. Ito ay nangyayari sa isang lugar na mayroong panahon, mayroong oras, at visible. Yung pangalawa ay visible, nakikita. At hindi po pwede na sabihin mo na ikaw ay kasama ng isang church na hindi ka naman nakikita sa lugar na yon. Yan ang church. At pangatlo ay organize. Ibig sabihin mayroong ulo, mayroong katawan. Ang ulo ay ang Panginoong Jesucristo at ang katawan ay ang mga taong naniniwala sa Panginoong Hesus. At yung panghuli ay tinatawag na constituted. Pag sinabing constituted, ang church ay meron siyang pinaggamitan. Kumbaga gagawa ka ng isang building, dapat ay matibay ang gagamitin mo. Ang ginamit sa church ay mga tao na naniwala sa Panginoong Hesus, at si Kristo ang tinatawag na pundasyon ng paniniwalang ito. Yan ang church. Yung apat na yan ay tandaan natin: local, visible, organized, at constituted. Yan ang church. Ngayon, pag tinignan natin ang church, paano lumalago ang church? Dito sa pagpapatuloy na nasa page 77 na tayo. Sabi rito, this verse give God order and qualification for church membership. Yung A, makikita nyo, receive the word of God. Yung A, receive the word of God. Ano yung blank doon? Save. Pag ikaw ay tinanggap mong salita ng Diyos, ibig sabihin sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, niligtas ka ng Panginoong Hesus. Ang kasunod doon, letter B, baptism. Nagpapabaptize ang nanampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Anong ibig sabihin ng bautismo? Ang bautismo, ang ibig sabihin nito, ikaw ay naniniwala na ikaw ay kasamang namatay at muling nabuhay ni Kristo doon sa krus. Yung bautismo ay simbolo ito ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya nagpapabautismo ang isang nanampalataya at naligtas. Ibig sabihin, nauuna muna yung pag-receive ng Word of God, yung pagtanggap sa salita ng Panginoon. Dahil sa tinanggap mo dahil sa tinanggap mo ang salita ng Diyos, naniwala ka na ikaw ay niligtas ng Panginoong Hesus. Kaya yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay naniniwala ka na ito'y nangyari na sa iyo. Kaya kasama ka sa panibagong buhay ng Panginoong Jesucristo. Bubuhayin na muli ang isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus sapagkat meron na siyang panibagong buhay. Letter C, added to the church. Yan. Idinadagdag ito sa loob ng iglesia. Tingnan natin ang Acts chapter 2 verse 47. Acts chapter 2 verse 47. Sabi ito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan. Sino daw ang itinadagdag sa iglesia? Yung mga naligtas. Yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesus na naligtas na. Kaya ibig sabihin, ano ang koneksyon ng bautismo sa kaligtasan? Ito ay walang koneksyon. Ano ang importante ba ang bautismo? Importante ang bautismo. Bakit kailangan magpabautismo? Dahil ito ang pagdideklara mo at pagsasabi mo na ikaw ay iniligtas na ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kaya nagpapabautismo ang isang tao dahil ipinapakita niya na siya ay naligtas na. Dahil siya ay namatay na at muli nang nabuhay kasama ni Kristo. Naniniwala na siya doon. Kaya ang bautismo ay identification ng mga mananampalataya.
Pero kailan nadadagdag sa iglesia ang isang mananampalataya? Kapag siya ay sumampalataya na at siya ay naligtas. Ibig sabihin, kayo na mga sumampalataya sa Panginoong Hesus ay bahagi na kayo ng iglesia ng Panginoong Hesus. Pinag-aralan natin yung iglesia ng Panginoong Hesus. Anong klase ng iglesia ng Panginoong Hesus? Ito ay lokal, ito ay visible, nakikita, ito ay organized. Anong ibig sabihin ng organized? Ang ulo ay ang Panginoong Hesus, tayo ay katawan ng Panginoong Hesus. Ang kasunod ay yung constituted. Ano ibig sabihin ng constituted? Ang constituted, ibig sabihin, may ginamit na material para sa pagtatayo ng church. Sino yung mga material na ginamit ng Panginoon? Tayo ay itinayo sa Panginoong Hesukristo na siyang tinutukoy na rock. Kaya tinatag tayo ng Panginoon sa ibabaw ng rock. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At hindi daw tayo gumamit ng mga tinatawag na pundasyon na mga kusot o may hinang bahagi. Ano ang bahagi na ginamit? Matatag, kundi ang Panginoong Hesukristo. Tayo man ay naging matatag din dahil sa Panginoong Hesukristo, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya ibig sabihin, ang church ay masasabi natin na, sabi ito, dun sa letter C, added to the church. Pag sinabing added to the church, ay yung mga naniwala sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin yung talata na tinutukoy dyan. Tingnan natin yung talata. Sa verse ito yung Act chapter 4 verse Act chapter 2 verse 47, sabi riyan, yung added to the church. Sabi niyan, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung mga tao ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sino yung mga nagpupuri sa Diyos na yon? At kinalulugdan ng mga tao, yung mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus at nakatanggap ng kaligtasan. At dahil doon, sabi rito, and the Lord added to the church daily such should be saved. Dahil doon sa mga taong yon na nagkakaroon ng pagtitipon, na sila ay naligtas at sumampalataya, sumunod sa Panginoon, na patuloy na nagdadagdag ang Panginoong Hesus ng mga naliligtas. Ngayon, tingnan natin yung isang verse. Sabi rito, yung mga sa Acts chapter 5 verse 14. Ano ang sinabi sa Acts chapter 5 verse 14? And believers were the more added to the Lord multitude, both men and women. Nadadagdag dun sa church ay multitude, napakaraming tao. Kaya nung panahon napakarami ang sumampalataya noong nangaral si Pedro sa New Testament. Yun yung mga tao na naniwala do sa salita ng Diyos at sila ay naligtas at sila ay nabautismuhan. At makikita natin bakit sila binautismuhan, dahil sumampalataya na sila. At naniwala na sila ay iniligtas ng Panginoong Hesus. Kaya napaka-importante ng tinatawag na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo bago magpabautismo. Hindi yung nabautismuhan ka, hindi mo alam kung bakit ka nabautismuhan, hindi mo alam kung ano ang dahilan ng iyong bautismo. Ang pagbabautismo ay hindi iyan tinatawag na pagiging miyembro ng iglesia.
pwede kang bautismado, pero hindi ka ligtas. Ay hindi ka miyembro ng iglesia. Hindi ka miyembro ng church ng Panginoong Hesus na itinatag ng Panginoong Hesus kung hindi ka naligtas. Kasi bakit? Ang mga miyembro ng mga tao, ang miyembro ng Iglesia ng Panginoong Hesus ay yung mga sumampalataya sa Kanya. Ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay iniligtas niya. Ibig sabihin, ano ang dahilan kung bakit magpabautismo? Yun nga, pinapaliwanag natin na ang ibig sabihin ng pagpabautismo, ipinapakita mo na ikaw ay namatay at muling nabuhay kasama ni Kristo. Ang tubig ay isang uri lamang ng simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya hindi po pwede yung tubig, yung isang tao babautismohan, bubuhusan mo lang sa ulo. Saan ka naman nakakita ng tao na namatay na binuhusan lang ng lupa sa ulo? Ibig sabihin kasi ng bautismo, inulubog. Ibig sabihin, inilibing. Saan naman tao nakakita ka ng inilibing na nilagyan lang ng lupa sa ulo? O binuhusan lang ng tubig sa ulo. Kaya ibig sabihin, ang bautismo, ito ay lubog sa tubig. Ibig sabihin, ang kamatayan ng isang tao ay talagang tinatabunan niya ng lupa. Katulad si Jesus Christ, talagang ipinasok siya sa loob ng lupa, sa kuweba. Kasi kung hindi, mamangangamoy siya. Kaya yun ang ibig sabihin ng bautismo, inilubog sa tubig. At yung pag-ahon niyan ay simbolo ng muling pagkabuhay. Yan yun. Kaya ang bautismo, kaya nagpapabautismo ang tao, ay dahil sa siya ay naligtas na. Yung number 4, sabi rito, this is the only scriptural way by which people become the member of the Baptist Church. Salvation first, then baptism. Okay? Salvation muna para ikaw ay maging bahagi ng Iglesia ng Panginoon. Kung hindi ka naligtas, tapos binautismohan ka uli, ano ba? Hindi ka naligtas, hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, pero binautismohan ka. Ito'y, ang tawag dito ay kumbaga, wala itong bisa. Bakit? Hindi mo naman pala naintindihan kung bakit ka binautismohan. Kaya, kailan nag-uumpisa ang kaligtasan ng isang tao? Nang siya ay maniwala. Sabi rin, kung kailan siya naniwala sa Panginoong Hesus o naniwala doon sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus, doon siya naligtas. And then, sa panahon na yon, na nangyari na yun sa kanyang buhay, qualified na siya for baptism. Ano ba ang definition ng church? Sabi rito, a New Testament Baptist Church is an organized assembly of baptized believers. Ayan. Ang meaning natin ng New Testament Baptist Church is an organized assembly of baptized believers. Kaya tinawag tayong Baptist. Kung ikaw ay hindi pa nabautismohan, believer ka, ligtas ka. Pero, yung ating trademark, kaya tayo tinawag na Baptist kasi binautismohan tayo. Yun. Katulad sa inyo, may mga hindi pa nababautismohan sa inyo. Pwede ba kayong tawagin na Baptist? Kung gusto nyo magpatawag ng Baptist, pwede naman. Pero, ang qualification ng isang talagang Baptist ay yung nabautismohan. Kasi bakit? Bakit tinatawag nating Baptist yung nabautismohan? Kasi yung word na Baptist, ibig sabihin ay na-experience mo na yon. Usually ang Baptist na pangalan ay hindi naman yan nanggaling sa mga Kristiyano o sa atin mismo. Sa mga taong kalaban yan ng pananampalataya. Inadapt na lang natin. Katulad ng Christian. Ang Christian, first na ginamit sa Antioch, hindi mga Kristiyano ang naggamit ng word na Christian.
Ang word na Christian ay ginamit ng mga unbeliever na sinabi, oh, yan ay ikaw, mga naniniwala kay Kristo. Mga Christian yan. Oh, tinawag silang mga Christian. Pero sinong tumawag ng Christian? Mga unbeliever. Mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Ganun din naman sa Baptist. Ang tawag dati sa Baptist ay hindi naman Baptist, kundi Anabaptist. Yung mga tao na sabi nila ay binautismohan na, pero buhos lang ng tubig, wisik lang ng tubig, hindi pinaniwalaan ng mga mananampalataya noon na totoong bautismo yon. Kaya binautismohan nila uli. Kaya ibig sabihin ng Anabaptist, binautismohan muli. Ana, ibig sabihin rebaptizer. Kaya ang tawag noon sa mga Baptist ay Anabaptist. Ngayon, lumipas ang panahon, naging malaya na ang pananampalataya, inalis na ang Anabaptist. Dahil hindi na nagre-rebaptize. Dahil ang mga bautismo ay tama naman yung baptism. Bakit i-rebaptize pa? Ayun. Kaya ang nangyari, baptist na lang ang ipinangalan. Isang bautismo lang. Nung kasi, binabautismohan uli. Kasi, hindi naman lubog yung bautismo, kundi wisik lang. Kaya, ang nangyari, tinawag sila na Anabaptist, rebaptizer. Ngayon, isang bautismo na lang. Yung bautismo na lubog ang ginagawa. Kaya, ang nangyari ngayon, Baptist na lang yung pangalan. Kaya makikita nyo na ang meaning natin ng definition ng church, New Testament church, sabi dito, a New Testament Baptist church is an organized assembly of baptized believers. Pinag-aralan natin yung organize. Yung organize, ang ibig sabihin, ang head niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Tayo ay body ng Panginoong Jesucristo. Yan yun. Kaya kung may tanong kayo dito sa ating pinag-aaralan about sa ating pananampalataya, paano sa atin? Hindi pa nababautismohan yung iba. Sila ba ay ligtas? Ligtas sila. Ngayon, kung gusto nyo na sumunod sa tinatawag na tubig ng bautismo, pwede natin yan gawin. Sabi ko nga, dapat ay, kumbaga, medyo i-schedule natin yan i-schedule natin ng maayos yan, yung tinatawag na bautismo. Kung sino ang gustong magpabautismo. Kasi, yung pagbabautismo kasi, hindi lamang yun sa ikaw ay qualified na tawagin na Baptist, kundi ito ay deklarasyon talaga ng iyong pananampalataya na ikaw ay namatay at muling nabuhay kay Kristo. Ikinonek lang nila dyan yung pangalan na Baptist. Pero nung panahon, isa lang ang tawag dyan. Tagasunod lamang ni Kristo. Dahil sumunod ka lang naman dun sa tubig ng bautismo. Kaya makikita natin na yung meaning natin na a New Testament Baptist Church is an organized assembly of baptized believers, ay meaning yan na kinuha noong pang panahon na ganito ang uri ng Baptist. Ganun yun. Kaya ganun yung meaning niya. Pero pag pinag-usapan kung ano ang church, ito yung mga tao na nagkakatipon at sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun yung pinag-aralan natin ng church ay local, visible, organized, at constituted. Yan ang church. Yung meaning na yan na definition ng Baptist, a New Testament Baptist Church is an organized assembly of baptized believers. Ayan yung palatandaan o yung tinatawag na distinctive ng isang Baptist. Pero pag sinabing
mga mananampalataya at nag-assembly, nagtitipon sa Panginoong Jesucristo, they are called na local church o kaya ay visible church ng Panginoong Jesucristo. Doon sa ating pag-aaral, wala tayong napag-aralan na universal church. Kasi ang church ay called out assembly. Hindi po pwedeng magtipon ang nasa iba't ibang dako. Maliban na lamang, ito ay ganapin sa pamamagitan ng online. Pwede yon sa kasalukuyan. Pero nung panahon, hindi yan pwede. Pero sa kasalukuyan, pwede na. Kasi meron tayong tinatawag na online. Online Zoom. Pwede na tawagin na isang church. Kasi visible yan. Nagiging isang lokal. Kaya, possible na ngayon ang isang church na nasa iba't ibang dako. Pero, hindi mo pa rin siya matatawag na universal. Bakit? Meron kayong local assembly. Ang local nyo ay through online platform. Okay? Malinaw na? Kung may mga tanong kayo, i-message nyo lang, tapos pag-usapan natin sa susunod natin na pag-aaral. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, makatawag, kung may wifi na dyan, o di matawag ako. Okay, magandang araw sa inyo. At tingnan nyo yung mga, reviewin nyo na lang yung ating pinag-aralan dun sa apat na category na tinatawag na assembly ng isang church. At itong lesson natin ay yung mga tao na nadagdag doon sa church. Ay yung mga ligtas at mga believer. At yung baptism ay manifestation lamang yon ng pananampalataya kay Kristo. Okay? Sana na naging malinaw sa ating pag-aaral. Magandang araw sa inyo. At bye-bye na.